Yun isang magandang umaga sa inyo mga kamamaw. Pupunta pala tayo sa, sa SGI Autoclave. So mga kamamaw, marami na tayong naging issue about dito sa sasakyan. Ilang beses siya nagasgasan. Nabangga na siya 2 beses nung bike siguro yung sa may harapan, yung sa may bumper. Nakita nyo naman mga kamamaw na minasilya natin tapos tayo na lang nag-ayos. Hindi natin ikini-claim sa Autopack, which is pwede man natin siyang i-claim dahil may Autopack naman tayo. So parang 100 deductible lang naman ang babayaran natin. Kaya kagandahan sa may mga sasakyan sa inyo, dapat talaga naka-Autopack kayo kung sakaling may mga senaryo nangyaring ganon at balak nyo i-claim yung ganong pangyayari para maayos yung sasakyan nyo. Konti lang ang babayaran nyo. Excuse me mga kamamaw, medyo parang na-allergy na naman si kamamaw. So nakarang araw nga mga kamamaw, may nangyari dito sa sasakyan natin is na nagiliran yung sasakyan natin. Ang kapal nung ang kapal ng gasgas. So parang mahirapan na si kamamaw, hindi na kaya ng powers ni kamamaw na ayusin yung gasgas sa gilid. So naisipan natin na i-claim na natin dahil may Autopack naman tayo. Ngayon pupunta tayo sa claim center, sa SGI Claim Center para i-check niya kung magkano yung magagastos dun sa sa sasakyan natin. At the same time, pag nakuha na natin yun mga kamamaw is i-schedule na natin siya sa mga automotive shop na na accredited ng SGI para pa-schedule na natin dahil sila na yung magbabayad nun. At the same time mga kamamaw, actually itong isang to, yung gasgas na yun, parang nagbabalak din talaga ako na ako na yung mag-ayos. Kaso nga lang, naisipan ko, may isa pa kasing istorya mga kamamaw behind that. Kaya naisipan ko ng i-claim. May nangyari kasi din nakaraan na which is ngayon ko lang sasabihin, hindi ko talaga siya sinabi nung nakaraan dahil talagang nasyak ako dun sa nangyaring yun mga kamamaw. Nung nakaraan, like last year pa in October 3, parang ganun, around 3 o'clock in the afternoon, nagdadrive ako ganyan. Pero noong time na yun, hindi nga tayo nagbablog nun eh. Talagang normal na araw lang na nagdadrive lang si kamama papunta ng trabaho. Mga kamamaw, dito sa may tuturo ko sa inyo habang nagdadrive tayo. Dito sa street ng 22nd Street, malapit sa mismong Shell. Yan. Yan na natin yung camera mga kamamaw. Papakita ko sa inyo yung story kung saan talaga nangyari yung yun. Yun na nga. Nabangga naman yung pintuan natin na to sa may kaliwa. Kaya naisipan nga natin paayos dahil parehas kaliwang pintuan ang dapat ayusin. Inireclaim ko na yung isa dahil ko na yung kinancel ko na yun dahil tinawagan ako ng SGI kung i-claim ko daw ba yun. Hindi ko na nga tinlay, pero nung parehas kaliwa yung dapat ayusin, i-claim ko na. Ang istorya behind that mga kamama, nagdadrive ako dito sa ito, ayan, harap po yung camera. Yan, nagdadrive tayo sa street na to 3:00 ng hapon mga kamamaw. Ito yung senaryo mga kamamaw na talagang first time in my history na nangyari sa akin. Kaya yung araw na yun mga kamamaw, hindi na ako nakapasok dahil nanghinginig ako sa takot. Nanginginig ako sa takot na dahil yung bumangga sa akin dito sa may pintuan, sa bike, sa pintuan ko ay yung bisikleta. Bisikleta ay mga nakita nyo tumatawid from kaliwa papunta dito sa kanan. Noong time na yun mga kamamaw, naka green light ako. So go ako. Nakita ko na siya malayo pala, nakita ko na siya, nakasakay siya sa bike. So akala ko hihinto siya dun sa may gutter dito sa may sa may kaliwa, itong sa may gitna. Kung makikita nyo may border dyan na may parang gutter na bato dyan. Akala ko hihinto siya dun o nag green light ako. Hindi mga kamamaw, dumiretso siya. So nung pagdiretso siya, siyempre ang takbo dito kasi sa street na to is nasa 50. So ginawa natin mga kamamaw is pinilit natin huminto as long as kaya natin gawin mga kamamaw ang paghinto. Hindi na natin talaga na full brake. Hindi na natin na full brake mga kamamaw. Ayan, malapit na tayo. Hindi na natin siya na full brake mga kamamaw. Tumama siya sa akin.
nabangga niya tong ano, pintuan ko. Ito, kung maalala ko mga kamamo, sandali lang, turo ko sa inyo. Eto na, ayun na, nakikita nyo yung shell. Ayan mismong stoplight na yun, nahihinto tayo dahil naka-stoplight yan. Nandun ako sa pwesto nung may motor na to. Ayan, dyan ako nakapwesto sa motor na yan. Patawid dyan mga kamamo, naka-green light dyan. Tapos dito sa may, ano, may makita kayo may gutter, may bato diba sa gilid. Kala ko hinto siya dun mga kamamo. Naku, dumiretso siya. Pagbangga niya sa pintuan ko mga kamamaw, sa gilid na to sa may kaliwa, sa may driver seat, pagbangga niya dun sa akin, dahil talagang di na kinaya ng preno ko, hindi na umabot, umilalim siya mga kamamaw sa aking sasakyan. Oo mga kamamaw, umilalim ang bike, pati yung tao. As in talaga, kumbaga ba sa tao, natapakan ko siya ng likod ng gulong ko sa kaliwa. Ayan. Ay, nakikita niyo yung isa na nagsisignal light na yun. Ayan. Diyan ko siya nabangga sa yung mismo ngayon. Ito, eksakto ngayon. Ayan. Diyan ko siya nabangga mga kamamaw. Talagang nakaladkad ko pa yung tao sa likod. So, yung istorya nun mga kamamaw, sobrang nanginginig ako sa takot. Siyempre, huminto ako. Responsibilidad din natin kahit pa paano yung gano'n nangyari, huminto ako. Hindi ko siya tinakbuhan. Dahil mga kamamaw, ang hirap sa pakiramdam ng tatakbuhan mo, hindi ka makakatulog nun. Tao yun mga kamamaw, yun nga lang makasagasa ka ng pusa o aso sa kalsada eh. Nakukonsensya ka na mga kamamaw, lalo pa kaya tao. Minto ako. Naghintay ako ng may mga tumawag na ano, usual naman mga kamamaw, ang tindi ng komosyon ng araw na yun, talagang naghintuan lahat ng sasakyan. Tapos buti na lang, malapit ang ospital doon sa may kabila lang nung mismong anong yun, ng mismong linyang yun. Doon yung St. Paul, yung sa pinagtatrabaho ni Mrs. Tumawag na agad sila ng emergency para makapagdala ng ambulansya. So yun na nga mga kamama, tumawag na sila, puntaan na lahat dyan. Gulat ako, first time in my history mga kamama, 6 na pulis nagintuan, police car nagintuan sa harapan ko. Nagsabi ako ng salaysay ko, sabi ko nangyari. Pero good thing mga kamama, may mga nakakita sa nangyari. So naidepende nila yung story ko na hindi ko kasalanan na I'm on the green light tapos may tumawid na pedestrian. Siyempre, ang number 1 malinong pedestrian, number 1, nakabike ka. Kung pupuntadaan ka sa pedestrian mga kamamo, yung policy dito, pag nakaano ka sa pedestrian at may bike ka, you should be walk with your bike. Hindi ka pwedeng nakasakay. Pag tumatawid ka, dapat hawak-hawak mo lang yung bike mo, tinutulak mo, patawid. And number 2, tumawid siya on a red light. So, dalawa na agad yung violation ng ano, ng pedestrian. So mali niya talaga yon. Good thing may nagsabi na puti na Canadian, sabi sa pulis na ganun yung nangyari. At least kahit pa paano ako, ligtas ako sa senaryo kasi pwede rin mga kamama kung talagang wala akong ebidensya o wala akong nakakita, wala pa naman tayong camera ng mga kamama, wala tayong dashcam. Kaya kagandahan talaga may dashcam din sa sasakyan natin. So yun na mga kamama, na-depend ako ng Canadian na hindi ko daw kasalanan. Pero time na yung mga kamamaw, nanginginig ako sa takot dahil akala ko mga kamamaw, nakapatay tayo ng tao. Yun yung napakahirap mga kamamaw. First time in history mga kamamaw na experience ko yung ganung pakaramdam na akala ko nakapatay tayo ng tao. Talagang sobrang nanginginig ako sa kaba para doon sa kaligtasan ng tao. Bata pa yun eh, parang 16 years old. Honestly, nung tumawag ako sa SGI, doon ko lang nalaman yung pangalan nung lalaki. Di ko na siya nakuha nakaraan dahil talagang sabang war shock ako. Parang gano'n ang nangyari sa akin. Yun, Jaden yung pangalan nung nasagasaan natin, 16 years old na bata. Tapos atag dito, ano siya, kumbaga tinatawag namin siyang Indian. Yun yung mga sinaunang tao dito, yung lahi na sinaunang tao sa Canadian na sinasabi nilang sila yung may-ari ng Canada. Yun, inaanasagasaan natin kasi medyo may pasaway yung iba talaga, sobrang mga ano talaga yung iba eh. Mga pasaway talaga yung mga yan eh. Lipat muna tayo sa kabila. Kamali tayo ng daan, ikot na lang tayo. Eh, ganun na ngayon nangyari mga kamamaw.
nagkamali tayo ng daan eh. Nag-ano nga tayo yun sa pana, di ba? Ganun yung nangyari. So ang ginawa na lang natin mga kamamo is wala na tayong magagawa nung time na yon dahil talagang natamaan na, di ba? Sagasaan na natin yung bata. Tapos ginawa ko, nagpunta muna ako sa trabaho after nung nangyari yun dahil talagang kinakabahan pa talaga si kamamaw eh. So kinakabahan talaga ako noon eh. Hindi ginawa natin, dumaan ako sa trabaho at nagpaalam na ako na hindi ako makakapasok dahil talagang yung senaryong nangyari talagang sobrang, parang sabi ko sa sarili ko is talagang hindi ko kaya magtrabaho mga kamamaw. Yun nga, nakakagaano mga kamamaw, nagpaalam na ako na sabi ko hindi na ako makakapasok. Holiday pa naman nung araw na yun mga kamamaw. So nangyari, hindi na tayo nakapasok, sayang, double pay tayo nung araw na yun. Pero mas pinili ko na lang magpahinga, ko yung utak ko dahil doon sa nangyari na wala namang may gusto sa nangyari yun mga kamamaw. Hindi mo namang ginusto makasagasa ng tao, di ba? Pero kaya kahit pa paano talaga sobrang ingat-ingat din mga kamamaw pa nagdadrive. Kahit sabihin natin sa sobrang pag-iingat mo din minsan talaga may nangyayari na ganun. Pero at least kahit pa paano maiiwasan yung dumating sa senaryong ganun na dapat ingat talaga, sobrang ingat, dobling ingat ang gawin nyo para hindi mangyari mga ganung bagay sa inyo dahil hindi rin maganda yun na parang pakaramdam mo kahit hindi mo kasalanan mga kamama, pero kung napatay mo, nasagasaan mo talaga ng malubuhay yung tao, di ba? Dadalhin mo habang buhay yun. Kaya rin talaga eh. Kaya ako talaga mga kamama, never ako nag-drive ng talagang lasing ako. Never ako nag-drive na talagang parang yung antok ako. Hindi, talagang gusto ko pa nagdadrive ako. Buhay na buhay yung yung utak ko. Tsaka yung ko dito. Yung sarili ko is talagang nakahanda ako sa mga bagay na pag nagdadrive ako na bukas na bukas yung ko, pag-iisip ko. Kaya nakakaano rin talaga yung nangyari sa akin na yun. Kaya kayo, ingat-ingat din sa pagdadrive Ngayon, papunta na tayo dito sa nakakwento ko na sa inyo yung istorya. Papunta na tayo sa SGI. So, 2 claim ang gagawin natin. Ang schedule natin is 11 o'clock. Actually, medyo malilate na tayo kasi napamali ako ng daan 11 o'clock tsaka 11:30. So, 2 yung iyaan nila. After nun, titingnan natin kung magkano magagastos. Papaliwanag naman nung inspector mamaya dyan sa pagdating natin kung magkano magagastos, tas ipapaschedule na natin. Iyon, isa pa, kagandahan doon sa autopack natin mga kamamo, pag ginagawa yung sasakyan mo, meron kang $1,000 na magagamit mo pang arkila ng sasakyan mo. Para kung sakaling may magagamit ka ng alternative na sasakyan while yung sasakyan mo is inaayos. May budget tayo na 1,000. Niloloko nga si Mrs. Sabi ko pag sakaling papayos natin ban yung ban yung arkilahin natin para yung mga alaga natin is maisakay natin para at least kung pupunta tayo sa park, kung mamamasyal tayo, saan ba yung dito yon. Kasi napunta na ako dito dati. Titingnan natin kung dito ba talaga. Mamahanapin ko lang sa mapa. Dito na tayo sa SGI Autoclave. Nakamama pasok na tayo sa loob. Let's go. Ayun mga kamamaw, diretso ko na daw dito sa dito sa inspection area sa gilid din. Ayun, doon sa may pinto ng SGI na diretso ko na yung sasakyan para inspect na nila. Ayun mga kamamaw, nandito na tayo sa loob. So, tayo na lang natin yung lalaki na inspect yung natin. So, yun nga pala mga kamamaw, ito pala yung gas-gas nung yung sasakyan. Ayan Pare ko, lakas ng static. Yan. Tapos ito mga kamamaw, may dent tayo dito.
Kaya nakadent yan, oh. Ayun, nakita nyo. Diyan bumangga yung bisikleta nung nakaraan. Tapos, napunta siya dito sa ilalim, mga kamamaw. Ayan, kaya pati yung fender natin nasira. Hindi ko na lang talaga nasabi sa inyo dati dahil parang ayoko nang ikwento kasi nagkataon tayong iano natin sa Autopac. Na-share ko na rin. What's your name again, buddy? Dustin. Dustin, okay. Dustin will check the... You need the key? Yeah. Thank you, sir. Yeah. Yeah, I have an appointment at 11 and 11:30. Yeah, so you have 2 claims. So, what are each of the claims? I didn't quite look up on file yet. Yeah. So, ayun mga kamamo, check na niya. So, yun na nga nangyari, kaya kagandaan doon sa Autopac mga kamamo. Kung may Autopac ka, sila na magbabayad nung ano, nung yung magagastos doon sa sasakyan mo. At the same time, kung kagandaan ng, oh yeah, So sure. what's the damage we're looking at today? What are the 2 separate? Actually, my last claim would be like this one. Someone's like vandalized. Okay. Yeah. Oh, yeah, they scratched it. Okay. Yeah. And what's the other claim? This one is like a dent. A dent on the Yeah, lower right. dent Okay. and then a fender. This is the fender, broken. Okay. So I'll be a few minutes inside. I'll get all the information loaded Yeah. up for each claim, and then I'll be right back out there. Okay, yeah, sure. Thanks. Thank you. So yun mga kamamo, ayun, pinakita ko na sa kanya yung mga diferensya. Kagandahan pala, ulitin ko ulit yung sinabi kanina. Kagandahan ng may Autopac ka, kung nakabangga ka mga kamamo at may Autopac ka, yung mismong Autopac ang magbabayad nung nabangga mong sasakyan, tsaka dun sa sasakyan mo mismo na nagkasira, babayaran ni Autopac yun. Pero kung wala kang Autopac at nakabangga ka mga kamamo, 700 deductible ang babayaran mo dahil doon sa insurance o sa registro ng sasakyan na ginagamit mo, buwan-buwan magbabayad ka ng registro, may insurance na yun, pero hindi siya ganong kalaki para bayaran yung gagastusin. So, mas maganda kung may Autopac ka, 100 deductible lang. Pag wala kang Autopac, 700 deductible. Ayan mga kamamo. At the same time, ang pinagkaiba nung may Autopac or yung may ebidensya pala mga kamamaw sa na ano, may video talaga katulad nung nangyari sa akin sa police na may mga nakakita, which is automatic yun. Ano na siya, tag dito tag dito yung yan na siya, automatic na may ebidensya ka na talagang maano siya ng ano ng Autopac mo. Eh kaso nga lang nung time na yun wala kasing, hindi naman pwedeng ireklamo o ipagastos dun sa nasagasaang bike dahil hindi naman nakarehistro yung bike. Pero kung sasakyan yung nakabangga sa akin, siya magbabayad dun, hindi mismo yung Autopac ko. Ganun ang explanation natin dun. Pero dito, yung Autopac ko talaga yung magbabayad ng ano nito. So ito, parehas, itong senaryo, ganun, Autopac. Pero ito, kung sakaling sasakyan yung nakabangga dyan, yung mismong may-ari, yung magbabayad. Pero kung walang Autopac yung nakabangga sa'yo, mga kamamo, malaki ang babayaran niya. So, ayun yung magandang explanation dun, mga kamamo. Hintay lang natin yung lalaki kanina. Ito ka lang din pala sa inyo, mga kamamo. Nung meron ako Nissan Rogue way back 7 years ago, nabangga din yung sasakyan natin na yun, na nakapark, winter time yun. Wasak yung bumper niya. Tapos, sakto may Autopac tayo, naikwento nga natin yung nangyari. Kaso nga lang, na-minusan ako dahil wala akong ebidensya. Pero pinaayos ng Autopac yung ano, ang nangyari lang minus to dun sa points ng aking lisensya. Pero inilaban ko na kasi kaysa naman ipaayos ko yung sasakyan as in wasak talaga yung harapan. Tapos ako magbabayad. Ang binayad ng Autopac is 2,700 para palitan ng bagong bumper yung Nissan Rogue natin. So ayun, minus 2. Ayun ang sasabi sa inyo na pag wala kayong ebidensya, wala ka man lang kayong ipapakitang kung ano talaga yung nangyari, yun ang mangyayari para mababawasan naman yung points ng inyong lisensya. May mga ano kasi to, may mga points dito, kaya yun ang inaano natin. The more kasi na nagkaka-minus ka, tumataas yung rehistro ng sasakyan mo. Yun ang ibig sabihin ng kailangan na may ebidensya sa walang ebidensya, pero i-claim pa rin siya ni Autopac. Yun ang mangyayari doon. Ito lang, hindi ko lang alam kung sa vandalize mamamahinusan ako. Pwede ko rin itanong mamaya pag ano. Hindi ko kasi natanong sa SGI. Doon sa SGI na nagpunta tayo. So ayun na nga, ganun na nga, ini-story natin na about sa Autopac, about sa mga bagay-bagay na kung may ebidensya o wala, about sa dito, pagdadrive natin, mag-iingat-ingat din kayo dahil talagang hindi rin biro talaga mga kamama pagdadrive, kaya siseryosohin nyo dahil buhay ang kapalit
ng mga bagay na desisyon nyo kung saan nagkamali kayo na desisyon. Buhay ang kapalit ng mga kamamo. Kaya ingat-ingat kayo. We'll take a bunch of photos of the vehicle, photos of the interior and the engine bay. Yeah. We'll get both of the estimates drawn up for you, and once I'm done, I'll explain both estimates. Ah, that I okay, have sure. Yeah. At the time there. Yeah. So feel free to ask any questions as I'm working away here. Yeah, sure. Do you have something in mind? How much Pardon me. Do you have something in mind? What do you think? How much will it cost? How much the repairs will cost? Yeah. Yep, that's what the estimate. Once I get the estimates done, it'll give me the repair cost. Oh, and yeah. I'll show you what we're going to do Yeah. on each And claim. then one thing, because usually I didn't ask the SGI about the vandalism because I don't have like a camera or something like that. Is there any minus on my... No. Oh, okay. So the only time we would charge you against your SDR points, your safe driver recognition points, is if you were in control of the vehicle Okay. and we hold you at fault. Oh, okay, yeah, sure. Okay, okay. So a thing like, let's say a hailstorm, we wouldn't charge you points because you're not at fault Yeah. for that claim. If you bump up against someone at a stoplight or Yeah. something like that, then we would charge you points. Yeah, oh yeah, I see, yeah. Yeah. As long as you're not in the vehicle, you never get minus, right? Pardon me. As long as you're not in the vehicle or it's your fault, you never get minus? Correct. Yeah, okay, okay, thank you. And mga mama, in-explain na niya. So, wala tayong minus dun sa vandalism. Okay. Yeah. Thanks. Yeah, I take good care of my vehicle, but, Yeah, you know, I like these trucks. They're good. I used to have Yeah. an older one. and usually, man, I live in the hood. Yeah. That's why. Actually, there are lots of this one here. I show you, man. There's something happened on this one, but I didn't claim it. I fixed it myself. Okay. Yeah. Someone's bumped twice bicycle. Okay. As in the paint is tear. Yeah. So I do it myself. Yeah. The reason why I reclaimed the other one because I got a new scratch and all both at the left side. And mga mama, explain ko na sa kanya na may mga senaryo na di na natin kinlaim dahil tayo na yung nag-ayos. Kasi nga kaya natin kinlaim dahil both side naman nung sasakyan natin yung nagka-problema. Kaya ano na yun, pinipicture na niya. Tapos mamaya malalaman na natin kung magkano talaga yung nagastos, which is hindi naman tayo yung magbabayad. Gusto lang natin ng idea kung magkano talaga yung nagastos dito sa ating sasakyan. Sheila? Ayun si Sheena po. So sa inyo Ate Sheena, yung sa sa hail naman sa Calgary, no? Ayun, nagkaroon ng mga yung mark yung sasakyan ng mga kamamay kung lalapitan natin ay may mga dent tayo, no? So si ate pala yung nag-long drive. Kasi tinanong ko siya, sabi ko, hail yan, no? Daming Kasi nung nakaraan mga kamamaw, like a week ago or 2 weeks ago, nag-hail ng malakas sa Calgary. So yung mga sasakyan, talagang yung iba nabasag yung salamin. Buti yung sa inyo ate, hindi nabasag, no? Ang lalaki nung tipak nung yelo nung Oo po. Ayun na, nikiklaim niya. Kaya ngayon gumagamit ng ilaw si kuya para makita yung yung mga tama nung snow. Ayan, ganyan. Ang temperatura. Salamat po ate ha. Salamat po. Kasi yung weather dito, pag from galing sa sobrang init at biglang lumamig, ayun, ganun ang nangyayari kaya nagkakahil. So, kagandahan naman dito sa Saskatoon, kung nagkakahil, hindi naman ganun ka lubha. Ang matinding hail talaga sa Calgary, talagang almost a year talaga nangyayari siya, kaya ang taas ng insurance na binabayaran nila doon dahil nakabukod pa ata yung hail insurance dahil talagang as in, kung gaano mo pinapaganda yung sasakyan mo, pag tinamaan niya ng hail, makamasabi sa'yo, parang Dalmatian ng magiging itsura ng sasakyan mo, talagang bilog-bilog, talagang tepak-tepak na yelo yung babagsak. Lalo pa yung nakaraan, talagang ganyan kalalaki mga mama, parang kala mo malaki pa sa
parang meatballs, kung ano may mga napapanood nyo sa TV, yung meatballs na ano, parang ito. Nakita mo yung orange na yan, yung bilog na yan, ganyan kalaki yung yellow mga nakita natin nung nakaraan. Ganun siya kalalaki, kaya yung iba talaga bumutas ng sasakyan, di lang sasakyan, pati yung mga bahay doon, makikita mo yung mga ibang bahay nung ano, lalo yun sa mga Indiano na bahay na nakikita natin sa TikTok, talagang nung nagsipasok talagang sinira talaga yung bahay nila, kaya yun ang ano doon sa Calgary, mataas ang insurance na when it comes sa may hail. Dito wala naman, medyo ino-offer ang SGI or Autopack dito dahil hindi naman nag-hail dito sa Saskatoon masyado. The majority of both estimates done. Yeah. So for the first claim, the damage from the bicycle here, the cyclist, so I have to replace the side body molding and then repair, repaint to the bedside panel. And then at the front door, repair, repaint the front door. Total is about $3,500 for that. 3,500? Yeah, $3,500. Oh my God, And so the second claim. Second claim, we're at about $1,000. $1,000. Yep. And so what I have is for the shop to sand out this scratch and get that all repaired and repainted. Yeah. Good. So I didn't expect that. I was thinking like this one's like $1,000 because only you need is like change the fender. Change the molding. So there is a little scratch down here. Yeah. So the shop would have to repaint the entire bed. Oh, I see. Yeah. Oh, that's why. My next step as your appraiser is to determine the repairability. So my next step would be to do a value on the vehicle. Once we can confirm the cash value of the vehicle, then we can run the numbers and determine if the vehicle is repairable or a total loss. Oh, I see. So where we get our values from is I fill out a checklist. It states the condition, the mileage, the trim options. We send that away to a third-party company that does all our values for us. And what they look for is confirmed sales. So they will look for other 2008 Ford Explorer Sport Tracks that have been sold, and then they take the average of those numbers. Actually, I just bought this one. This is a new one. I paid The wheels 3,100. Yeah, they're nice too. Nice ones on there. That's why I was wondering if it's gonna be total loss. What's my plan? Yes. You know, because Yeah. I don't know if Typically, it's you will never get their money back from those rims and tires from SGI. Typically, we don't just pay you straight across what you paid for the tires. Generally, I recommend to the insureds to sell it privately. You'll get a better value for it if your vehicle goes total loss, to sell those wheels and tires privately and just put. But I don't have the old you don't one. have the old OEM ones. Okay, Yeah, so- I sold them already. Okay, that's not a problem. So we'll talk to the adjuster when they contact you. If it does happen to be a total loss, ultimately the adjuster will be the one that gets to make that decision if you reimburse you for that. So in the meantime, your next step is just to wait to hear from us. So I need to wait for a call. Yes. Yeah, I would expect hopefully by Friday, but it'll likely be Yeah. early next week. We'll reach out and let you know. Yeah, because wondering, I work in Co-op Warehouse. There's a collision shop over there, right? Maybe I can schedule over there, you know? Yes, until the adjuster gives you approval for repairs, Yeah. we won't go ahead with going to a body shop. We'll run the numbers, determine if it's repairable or not, and then we can proceed to the body shop there. And then how about the rental vehicle? Did the adjuster approve a rental for you? Yeah, I have on the... Okay, they sent you a letter or something? Yeah, 1,000 something for rental. Okay. So are the adjuster calling or getting a vehicle for me? So how it works is if you let the adjuster know you're wanting to utilize the rental, then they will set it up with Enterprise, the rental car company, and then Enterprise will contact you, and they'll be looking for a time frame. So I'll just throw some numbers out here. Let's say the body shop says they can get you in September 1st, and they'll have it done by September 5th. You can relay that back to Enterprise, and then they'll coordinate with that. Coordinate with you to get you into the vehicle. Hopefully this one will not get total loss or something. So, the one thing, you probably like the truck, you've invested some money into it. This scratch down here, that'd be the first thing I would leave off of the claim. So if it goes total loss, we're not just going to take your keys away and hand you a check. We do give you the opportunity to go to the body shop to see what they can do for you. So in this scenario, this little scratch down here, this is a composite bedside panel. It's never going to rust. The scratch will never get any better or worse. So if you can live with this little nick, which I mean there's a few nicks around the vehicle, we can leave this off of the estimate. Another option we could do is we could hard mask
right here, and we could just paint this below here. For me, it's okay. Yes. Because, you know, this one is not a brand new one, right? Right, and you like I said, you've invested some money into it, you likely want to keep Yeah. it. So we'll work with you, we'll work with the shop. If you want it fixed, we'll do everything we can to help get it fixed for you. So you'll have to have a good conversation with the shop as well when you take it there. If it happens to be a total loss, you know, you can go with the estimate and say, what can you do to get this vehicle repaired for me? Yeah. So just because I have to put to replace the decals, even though you don't want them, just to reflect that it had it on the vehicle, to encompass the whole repair. So again, you're planning on leaving those off, so that'll drop the cost of the estimate a bit too. Yeah. We're good to go here. I'll get the valuation done. Once the value comes back, So I'll wait for Friday call? Yeah. Yes, yeah. Give it to the adjusters and then they'll reach out to you. Okay, thanks, Dustin. Not a problem, man. Thank you. Have a Just good watch my blog and then you can see yourself What at is your YouTube channel? HL Bullies. HL Boilies? Bullies, Bullies. like BULLIES. Oh, HL Bullies. Yeah, usually I breed American Bully dogs. Oh, okay, Yeah, okay, so that's sometimes good, if I don't have topic on my dog, I just topic like daily, so. yeah. Nice, so good for you. Yeah, thanks man. HL Bullies, I can check it out. Yeah. Yan mga mamo, tapos na tayo sa SGI natin. Bumili lang ako ng Church's Chicken, nag-take out ako. Ay, may nakilala pa ako si Marlon. Galing siyang Ontario, dito siya pumunta from Ontario Church's Chicken. Lumipat siya dito dahil dito kasi mas madali ang papel kesa sa Ontario. So ayun, sana magkaroon siya permanent residency. Tsaka sabi niya, malapit lang siya dito. Sabi ko sa kanya, i-add mo ako sa Facebook kung sakaling may kailangan ka. Message mo lang ako, baka makatulong si Kamamo. Ayun mga Kamamo. So ngayon, na-explain na lahat ng mga nangyari sa sasakyan natin. Huwag naman sanang umabot na matotal wreck tong sasakyan natin kasi ang issue lang naman is aayusin lang naman yung dent, tsaka papalitan lang naman yung fender. May mga explanation siya na which is siguro naintindihan niya, inanunan niya kung sakaling dumating sa point na ganoon, pwede na yung i-adjust ng konti yung mga ibang minor scratch, wag na lang ilagay para hindi na mapinturahan talaga yung buong likod. Kasi ang issue naman sa likod, kakaprasong scratch lang na yun, kaya ko gawang paraan yun. Mangyayari kasi pag i-issue yun, buong likod pipinturahan. Kaya sabi ko, wag na, kaya nagulat ako, 3,500 yung sinabi niya. Basta ina lang, sana hintayin na lang natin yung tawag ng sa Friday, tatawag daw siya para mapaschedule na to sa auto shop, and then dito malaman na natin yung lahat ng information kung talagang ito total loss o hindi. Pero bala ko sana huwag na sana matotal loss para i-minor na lang natin yung iba, para papalitan lang siya ng fender, tanggalin lang yung dent at pinturahan lang yung makapal na scratch. Yun lang naman yung natin dito ang gusto nating matapos sa sasakyan natin. Ay mga Kamamo, update ko na lang kayo. Maraming salamat. Sana may mga natutunan kayo or may mga kaalaman kayo na na-share ko ngayong araw na makakatulong sa inyo balang araw. So hanggang dito na lang vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga Kamamo.